Si Kai Sotto na ngayon nga isasabak na sa papalapit na NBA Summer League. Kahit mga washerman, sinasabi na mataas ang tsansa nito na makapasok na at madrap sa NBA League. Sapat na nga ba talaga ang kalidad ng laro nito para sumabay sa mga matitinding NBA player na kanyang makakaharap kung sakaling pala rin ito na makapaglaro sa kanyang dream league ang NBA? Tara, pag-usapan natin yan. Unahin natin sa sinasabi nila na malaking improvement nito mula depensa at opensa mula nga raw nang sumabak ito sa Gilas Pilipinas under Coach Tim Cone at pagbalik nga nito sa Japan B-League na tumaas nga raw ng sobra ang averaging at stats nitong si Kai Sotto sa liga na yan dahil sa malaking improvement nga raw na nangyari dito mula ng hawakan ni Coach Tim itong ating batang sentro. Umpisa natin mula sa FIBA Asia Cup. Nang maglaro ito, naging sobrang impressive nga raw ang performance ito mula sa opensa sa ilalim pagkagamit ng kanyang katawan sa physical gameplay. Napansin nga ng marami na malaki nga raw ang pagkakaiba ng laro nito mula nang ito ay training ni Coach Tim. Although ang iba sinasabi na maliit nga raw masyado ang mga Asian player na nakatapat nito sa FIBA Asia Cup na yan, nagawa nga raw nito ang mga bagay na yan dahil sa height advantage nga raw nitong si Kai sa mga Asian player na nakatapat niya. Mula sa magandang timing sa ilalim, haliupas na binibigay sa kanya, talaga nga naman na naging magandang araw ang response nitong si Kai Sotto natin. And pagiging defensive skill and rim protector nakita nga raw yan dito sa nangyaring FIBA Asia Cup. May average din ito na 15.5 points at 12.5 rebounds at matagumpay nga raw ang pag-handle ni Coach Tim sa ating batang sentro na yan at nasabi nga yan dahil sa napakagandang improvement na ginawa nito sa kanyang paglalaro sa FIBA Asia Cup at nasabi pa nga ni CTC na kaya nga raw magdomina nitong si Kai sa buong Asia. At sa pagbabalik nga nito sa Japan B-League talagang ginulat nga raw nito ang buong liga ng Japan. Ang team niyang Yokohama B-Core na dating nga raw ay meron lamang itong 18 points na career high at 10 rebounds sa kanyang paglalaro sa Yokohama B-Core. Kaya naman malaking pagbabago nga raw ang pagbabalik nitong si Kai sa kanyang team na Yokohama B-Core pagkatapos ng FIBA Asia Cup dahil kumuha agad ito ng 28 points and 6 rebounds at yan nga nakuha ang kanyang career high kontra Albert. At kita nga raw sa paglalaro nito na talaga nga naman na nabibigyan niya ng magagandang laban ang mga import na kanyang nakakatapat sa ilalim at mga former NBA din na naglalaro na ngayon sa B-League. At isang na nga lang raw ang butas nitong si Kai sa kanyang paglalaro itong kakulangan sa depensa mula sa ilalim at pagiging defensive player nito bilang isang sentro talaga nga naman na malaking kakulangan nga raw dito kay Kai. At alam naman natin lahat ng bagay na yan sa paglalaro nga nito nakikita natin ang problema nito sa pagiging defensive player at isang araw sa pinakamalaking problema ngayon nitong si Kai kung paano nga raw niya i-improve ang pagiging defensive player niya lalo't maglalaro nga raw ito sa NBA Summer League at malaking bagay ang pagiging defensive player nito. Kaya naman marami ang nagsasabi na marami pang bagay ang kulang dito kay Kai Sotto at hindi sapat ang kakayahan nito para sumabay sa liga ng NBA. Pero para sa akin, malaking bagay kay Kai Sotto ngayon na maitawid niya ngayon ang NBA Summer League dahil panigurado na sa oras na matraining ito sa team na kanyang mapapasukan sa liga na to paniguradong ilalabas ng mga team ang kakayahan nitong si Kai para tumapat at maging defensive center sa kanilang team. Kaya naman malaking improvement ang mangyayari dito sa oras na makuha nga ito at madrap na sa NBA League at sigurado tayo na mahasa lalo ito sa pagtitraining sa liga ng NBA at sa team na kanyang papasukin. Dahil kung titignan din naman natin maraming mga NBA player na hindi ganun kasolid ang laro sa pag-uumpisa nila sa liga ng NBA at talagang nakakagulat na lang ang mga naging improvement nito sa katagalan nito sa paglalaro sa mga team na kanilang pinasukan sa NBA draft na yan dahil alam natin ang kalidad pagdating sa training ng mga NBA team sa kanilang mga player siguradong ilalabas nila ang totoong versatility ng isang player na kanilang kinuha kahit na rookie pa lang ito. Kaya naman sigurado tayo na magiging dominated player itong si Kai sa oras na matuloy na nga na madraft ito sa liga ng NBA.